sa isang katulad mo, inang mapagmahal na totoo. Lahat ng buti ay naroon sa puso mo, buhay man ay handang ialay mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Lahat ibibigay, lahat gagawin mo. Ganyan lagi ikaw sa anak mo. Lahat ng buti niya ang laging hangad mo. Patawad ay lagi sa puso mo. Walang inang matitiis ang isang anak. Ika'y dakila at higit ka sa lahat. Ang awit na ito ay alay ko sa'yo. Ang himig at titig ay pag-ibig sa puso ko. Ika'y nag-iisa, ikaw lang sa mundo. Ang may pusong wagas, ganyan ang tulad mo. Tayo po ay magsitayo para sa pagsisimula ng ating banal na pagdiriwang. Yan umawit ng papuri sapagkat ngayon ika'y pinili. Isang bayan, isang libing, isang Diyos, isang hari. Bayan umawit ng papuri. Bayan umawit ng papuri. Mula sa ilang ay tinawag ng Diyos. Bayang lagalang tinangkin niyang lubos. Pagkat kailan may di bababayan, minamahal niyong kawan. Bayan umawit ng papuri sapagkat ngayon ika'y pinili. Isang bayan, isang libing, isang Diyos, isang hari. Bayan umawit ng papuri. Bayan umawit
kang papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili, isang bayan, isang lipig, isang Diyos, isang hari, bayan umawi ng papuri, bayan umawi ng papuri. Pasimulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, mabuting pastol at tanging pintuan ng kaligtasan, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at sa pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo pong lahat. At sumayo rin. Minamahal kong bayan ng Diyos, ang misa pong ito ay inahandog po natin para po sa lahat ng mga pamilya sa kanilang mga tahanan, lahat ng tao sa buong mundo. No? Inialay natin ang sakripisyo ng Santa Misang ito upang tayo pong lahat, tayo pong mga Katoliko at ang mga hindi Katoliko ay magkaroon po ng panahon upang makapagbalik loob sa ating Panginoon na siyang mabuting pastol ng bawat isa sa atin. Dinadalangin ko po sa sakripisyo ng banal na Santa Misang ito ang espesyal na intensyon ni Dr. Remedios Maligaya, gayon din po para sa kaarawan ni Jinwen Ray Panopio, at gayon din po para sa agarang kagalingan ni Lolita Castillo. Isama rin po natin sa sakripisyo ng banal na Santa Misang ito ang lahat ng ating mga frontliners na ngayon po ay patuloy pa rin at patuloy na nakikipagsagupaan na labanan ang tensyon para sa karamdaman ng COVID-19. Gayon din po, idinadalangin natin sa sakripisyo ng banal na Santa Misang ito ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang bawat isa sa atin. Minamahal kong bayan ng Diyos, madalas tayong maligaw ng landas. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon dahil siya lamang ang ating gabay tungo sa kaligtasan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos para sa aming kakulangan ng pananampalataya sa iyo bilang Panginoon. Itinalaga ng Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pag-asa sa iyo bilang Kristong inirang ng Diyos at tagapagligtas ng sanlibutan, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pagmamahal sa iyo na naghihirap at nag-aalay ng sariling buhay para magkaroon kami ng buhay na ganap at kasiyasiya, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at dalhin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinaglupan niya. Pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinapuhi ka namin, pinasasalamatan ka namin.
Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang ang Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, akayin mo kami upang kami mapabilang sa mga maliligayang kapiling mo sa kalangitan. Upang sa pagsunod namin bilang abangkawan, kami makarating sa sinapit ng pastol na itinangal na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol, at nagsasalita siya ng malakas. Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus. Siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito. At tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kaniyang sinabi. At nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kaniyang sinabi ay nagpabinyag. At nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Ang salmong tugunan po ay ating aawitin.
tumpak na landas, siyang patnubay. Ang Panginoon ang aming pastor, pinag-iginhawa ko. Lubos, madilim na lambak man ang tatahakin ko. Wala akong sindak, siya'y kasama ko. Ang hawak niyang tungkod, ang siyang gabay ko. Tangan niyang pamalo, siglat ang bulan ko. Ang Panginoon ang aming pastor, pinag-iginhawa ko. Lubos, ang Panginoon ang aking pastor, pinag-iginhawa ko. Lubos. Ikalawang pagbasa. Pagpapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Pagpapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal ko, pagpalain kayo ng Diyos kung kayo'y maparusahan sa paggawa ng mabuti. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng paghirang sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay nagtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling kailanman. Nang siya ay pahirapan, hindi siya nagbanta. Nanalig siya sa Diyos na makatarungan. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan na nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y gumaling sa pamagitan ng kanyang mga sugat, sapagkat nagkawatak-watak kayo gaya ng tupang naligaw. Ngunit tinipon kayong muli ng pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang salita ng Diyos. Magsitayo po ang lahat at ating salubungin ang mabuting balita ng Panginoon. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin, ako'y kilala nila rin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito. Ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan, ay magnanakaw at tulisan.
Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba, bagkus pa pangay patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila maunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang, pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasya. Minamahal kong bayan ng Diyos, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga nandirito at sa lahat din po ng nasa kanilang mga tahanan, magandang umaga po o magandang buhay sa inyo. Today, we commemorate the Good Shepherd Sunday o ang ika-4 na linggo ng pagkabuhay ng Panginoon ay ang pagbibigay pagpapahalaga sa ating Panginoong Jesus bilang mabuting pastol. Nung ikalawang araw, ang ikalawang linggo, Divine Mercy. Ikatlong linggo, nakafocus tayo sa tinatawag nating tinapay ng buhay. Ika-4 na linggo, ngayon ang muling pagkabuhay, nakatuon naman tayo sa tinatawag na si Kristo o si Jesus ang mabuting pastol. Kaya nga po, kung napakinggan ninyo ang ating salmo, ito'y sa pamamagitan ng isang awit, ang Salmo 23, no? Ang mabuting pastol. Isang salmong talagang napakaganda, no? Napakalalim ng kahulugan, napakabanayad ng mga salitaan. Pinapakita dito na anuman, saan ka man, madilim man ang iyong kinakaharap, no? Ang Panginoon bilang mabuting pastol, tayo po'y pinahihimlay sa kanyang batisan, no? Talagang sa kaparangan, no? Sa tinatawag nating kanyang kalugaran, no? Ang kanyang pinagpapastulan. Kaya kung mapapakinggan po natin yung kantang ito at mababasa natin yung buong teksto ng Salmo 23, talaga lubang magkakaroon ng tinatawag na kapanatagan, no? Parang nakaka-relieve, no? Sa pakiramdam ng tao, lalo na yung mga pinagdadaanan, lalo na yung nandoon sa pag-aalilangan, nandoon sa mga may pinapasan mga daladala, pagsubok, problema sa buhay. No? Kung babasahin natin itong tekstong ito ng Salmo ay isa sa pinakasikat sapagkat tunay na makikita natin ang isang damdamin ng pastol para sa kanyang mga tupa. Ang tanong, Father, bakit po kaya pastol ang ginamit, no, ng Panginoon na ihalimbawa ang kanyang sarili? No? Bakit kaya pastol ang ginamit ng Panginoon upang mapakita ang kahalagahan ng kanyang dakilang presensya? At dami naman pong pwedeng ihalin tulad dyan. Bakit po pastol pa? Yan.
Isang napakagandang katangian ng isang pastol ay ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang mga tupa. Meron pong isang teksto sa Biblia na meron pong isang talinhaga, may 100 tupa na wala ang isa. Pero anong ginawa ng pastol? Mas binigyan niya ng pagpapahalaga ang isang nawawala kesa sa 99 na nandoon. Bakit? Sapagkat ayaw ng pastol na mawalan kahit iisa sa kanyang mga tupa, sapagkat ito'y kanyang pinagmamalasakitan. Kaya nga, ang isang napakahagandang halimbawa at katangian kung bakit pastol ang ginamit para ihalin tulad sa larawan at anyo ng Diyos, si Jesucristo, sapagkat sila'y mapagmalasakit. No? Kagaya ng Panginoon, siya'y mapagmalasakit. Kahit ang tao, pinipili ang balikwas na daan. Kahit ang tao'y pinipili ang madilim na landasin. Kahit ang tao sumusugal sa kasamaan, ganyan at ganyan pa rin pinagmamalasakitan ng Diyos ang kanyang mga anak. Kaya nga, once na ikaw ay nakita ng Diyos sa iyong pamamalagi dito sa lupa, ikay tupa, at ikaw ay hindi kambing, bibigyan ka ng panahon at nakatutok sa iyo ang Diyos. Sapagkat ayaw na ng Diyos na mapapawalay pa sa Kanya yung mga pinagtagubilin sa Kanya ng Kanyang Amang nasa langit. At kagaya ng tupa, hindi niya hahayaan kahit isa may mawala. Kaya nga, mapagmalasakit ang Diyos. Lagi nating tatandaan na ang Diyos nagmamalasakit. Sapagkat minsan at madalas sa buhay po natin, may mangyari lang isang hindi kaaya-aya at hindi po nakabase sa kagustuhan nating mga tao. Parang ang tanong agad natin, pinabayaan na ako ng Diyos. Parang may dumating lang isang mabigat-bigat na problema, parang ang tanong na agad ng tao, may Diyos ba? Parang kapag may isang dumating na katulad nito, may pandemic. Parang ang tanong agad ng tao, may Diyos ba? Bakit hinahayaan ng Diyos mangyari ang mga bagay na ito? No? Kaya nga, dalawang bagay ang umigiral sa mundo. Una, kalooban ng Diyos. Pangalawa, bagay na ipinahintulot ng Diyos. Mapakalooban, mapahintulot ng Diyos ang bagay na ito na nagaganap sa buhay ng tao'y may aral laging ibinibigay at ipinagkakaloob sa tao. Lamang kailangan natin maunawaan at makita kung ano ang layon ng Diyos, kung bakit pinagaganap, no? Pinangyayari niya ang lahat ng mga bagay na ito. Pero sa banda-banda paroon pa po, tatandaan natin na kahit kailan, hindi tayo binabayaan ng Diyos. Na tayo po'y pinagmamalasakitan ng Panginoong Diyos. Tignan mo na lang tayo ngayon. Posible rin po dapat tayo positibo. Pero ang tanong, bakit ang lakas-lakas mo? Bakit wala kang sakit? Meron niya akong kakilala, positibo, pero mabuting tao. Totoo po, napakabait, pero nagpositibo. Sabi nga niya, bakit ako pa naging positibo? Mabait naman ako, mabuting tao naman ako. Bakit may mga tao nga dyan, mga siraulo, mga taong mga medyo hindi magaganda ang ugali, pati hindi na lang para sila. Pero ang sabi ko sa kanya, alam mo, huwag mo nang ibaling sa iba yung nangyari sa iyo. Hindi maganda yan. No? Huwag mo nang hangagin yung nangyari sa iyo, yung mangyari pa sa iba. No? Alam mo, may kagustuhan ang niyan ay ang Diyos. Bakit Panginoon? Bakit po, Father? Kagusto pa na ng Diyos mangyari sa akin ganito? Hindi. May itinuturo sa iyo para kung halimbawa meron kang isang kinakailangang baguhin sa sarili mo, meron kang isang bagay na matutunan para sa sarili mo. Yan, binumulat ka ng Diyos para mangyaring matupad ang kanyang mabuting kalooban. Kaya nga, huwag mong tatanong sa Diyos. At huwag mong sisisihin ng Diyos. At lalong higit, huwag mong ibabalik sa iba ang pangyayaring naganap sa iyo. Sapagkat nangyari yan para sa iyo, hindi para sa iba. Tayo pong lahat ay inaaralan ng Diyos sa kanya-kanya nating pamamaraan, sa kanya-kanya nating kakayanan. Hindi po pwedeng ang nangyari sa iyo, mangyayari sa iba.
Hindi po pwede ang swerte ng isa, swerte mo din. Hindi po pwede ang malas ng isa, malas mo din. Hindi po pwede yan. Ikaw, ako, tayo pong lahat. May kanya-kanyang pamamaraan ang Diyos para po tayo'y turuan, para tayo'y aralan, para bigyan tayo. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng labis sa kinakailangan natin. Hindi rin tayo bibigyan ng Panginoon Diyos ng pagsubok na hindi natin kayang malutasan. Hindi tayo bibigyan ng Panginoon ng hindi natin kaya lagi. Bakit? Sapagkat sa likod ng kasamaan ng tao, namamayani pa rin ang pagmamalasakit ng Panginoon. Kagaya ng isang mabuting pastol. Pangalawa, ang mabuting pastol o ang pastol, bukod sa mapagmalasakit, matiyaga. Gabi, araw, wala sa kanya yung oras na yan. Alam mo, natutuwa nga po ako dito. Ang tinatanong ko, Panginoon, bakit ba naman sa dami po ng lugar, dito niya pa ako pinapunta? Hindi dahil sa inyo, hindi po. No? Kasi ako po'y mainipin. Yung mga pa ako hindi natatali. Kaya nga sabi po ng mga kaopisina ko, Father, buti kinakaya mo. Yung mga taong may kakilala sa akin, Father, buti kinakaya mo. No? Eh, ang mga paa mo, parang hindi pwedeng maitali yan. Minsan papasok po ako, umaga, uuwi kami, minsan gabi na kasi may pinupuntahan na pa ako pagkatapos po ng office hour. No? Kaya minsan umuwi ako alas 9, alas 10 na, alas 11 na ng gabi. Pero araw-araw po yun. Lalo na nung nagkaroon ako ng sasakyan ko sarili dito. Kasi kung saan na ako pumupunta. Wala nang inumagahan, wala nang inarawan. Pero pinupuntahan ko naman po, kung hindi po kami mimisahang patay, meron po akong pupuntahan may sakit, minsan may gagawin po ako, meron po akong tatagpuing tao, ganyan po ang aking buhay araw-araw. No? Ay, ang sabi nila, buti kinaya mo. No? Buti kinaya mo. Eh, mga kasama ko, dito, mga dahon, mga puno, mga damo, mga kambing, may mga baka. No? Pero alam mo, ngayon ko lang po napansin at napatunayan. Dapat pala talaga nandito ako. Kasi ang dami kong natutunan. Alam nyo, sabi ko nga, kahit saan ako pupunta ngayon, ang sisipag ng mga matatandang lalaki dito, Diyos ko, parang walang inumagahan, walang katanghali ang tapat, walang gabi. Nagtatrabaho talaga para talaga ako napapaya sa sarili ko. Samantalang ako, kala ko, sabi ko sa sarili ko, busy-busy na ako. Pero ang totoo, hindi pa pala. May masigit na busy pa sa akin. Ang tiyatsaga ninyo. Yung isang araw, maaga mangungumpay. Pagkatapos, umaga hanggang gabi, magpupukpuk po doon. Pagkatapos, yung iba naman nangangahoy. Aba, sabi ko, ano ba naman ito? Parang hindi sila napapagod. Kaya sabi ko, isang bagay na natutunan ko ay ang katiyagaan ng bawat isang nandirito, ang tiyatsaga ninyo. Siguro kung ako hindi ko kakayanin, akala ko kasi sa sarili ko, yung umaga hanggang gabi na akin pong ginagawa araw-araw, kala ko busy na ako. Kala ako na yung pinakamaraming ginagawang tao. Yung pala, hindi pa pala. Meron pa palang mga taong kagaya ninyo. Meron pa palang ibang taong talagang super dami ang ginagawa. Pero ano ang punto ko dito? Ang tiyatsaga po ninyo. Kayo'y napakatitiyaga. Kaya nga, sabi ko, dito walang gutom. Kasi magbubungkal ka lang, may kamote na. Pupunta ka lang sa gubatan, may mga saging, may saging na, mabubuhay ka na. No? Kaya sabi ko, sa pagtiyatsaga ninyo, ayan, may nilaga, saging. Nilaga, na balinghoy. Nilagang kamote. Ayan. May nilaga, may lalagain. Ano? Kaya ang tiyatsaga ninyo, ganyan din po ang isang pastol. Mula umaga hanggang gabi, nagbabantay ito sa kanyang mga tupa. Ganyan din po tayo sa Panginoon. 24/7, 365 days, nakasubaybay ang Diyos sa atin. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. At napakatiyaga ng Diyos. Kahit na ang tao pinipilit umiwas sa Diyos,
Kahit ang tao pinupilit magtalikod sa Diyos, ang Diyos laging nagtiyatagang nag-iintay sa atin. Alam niyo po, minsan, yung mga taong dasal ng dasal, okay po yan, wala pong problema. Pero alam mo, sa Panginoon, yung isang taong hindi nagdadasal, isang taong hindi lumalapit sa Kanya, kapag lumapit ito sa Kanya, alam nyo, tataubin tayong lahat na nagdadasal lagi. No? Parang itong isang batingaw na umaalingaw-ngaw. Alam niyo yung bell? Di ba nakita mo yung bell ni King Nel kanina? Diyos ko, ang ingay. Ang sakit sa tenga. Yung mga taong tulog nabubulahaw. Pero yung isang taong hindi nagdasal o marunong magdasal pero lumapit sa Diyos, parang ganun. Parang isang batingaw na umaalingaw-ngaw sa tenga ng Panginoon. Anong magandang bunga nito? Papakinggan siya. Papakinggan siya ng Panginoon. Ganun din po ang tinatawag na katiyagaan natin. Tayo pong mga nagdadasal lagi. Meron na ba tayong hiniling na hindi natin nakuha? Sa tingin ko wala. Dumadating ito, hindi man agad-agad, pero sa tamang panahon. Amen? Kaya nga po, tiyaga lang. Sabi nga ng matatanda, kapag may tiyaga, may nilaga. Pero alam niyo po, ang nilaga namin dito, hindi lang po talaga nilagang kamote. Hindi lang po talaga nilagang saging. Talaga pong nilagang baka. O ang ulam po namin ay ilang araw po kami nag-ulam. Talagang kada isang linggo may nilagang baka ang pari. Diyos ko. Talaga po tataba po ako dito. Wala talagang gutom. May nilaga. Basta may tiyaga, may nilaga. Una, mapagmalasakit. Pangalawa, matiyaga. At ang pangatlo, ang isang mabuting pastol sa kanyang kabutihan, siya lagi ay mapagmahal. Mahal ng pastol ang kanyang mga tupa. Kaya nga, pinagmamalasakitan niya ito. Kaya nga, nagtiyatyaga ang isang pastol. Sapagkat ang pinakamahalaga sa lahat, na katangian ng isang mabuting pastol, sila'y mahal. Mahal niya sila. Mahal niya ang mga tupa. Mahal po tayo ng Diyos. Kaya nga, ang pagmamahal na ito, na laging ibinibigay ng Diyos sa atin bilang mabuting pastol, ay tantuin kung sana nating maigi na walang magiging ibang daan papunta sa langit maliban si Jesus na siyang natatanging pinto papunta sa kaharian ng langit. Sabi nga po, kung dito sa lupa, madaming problema, may mga sakit, may kamatayan, ang daming mga pagsubok, ang daming problema, may paghirap, may taggutom, at kung ano-ano pa. Sa langit, wala ng beer. Wala na pong beer sa langit. Hindi mo na kailangang problemahin ang mga yan. Dahil sa langit, sa amin po sa langit. Meron po ba rito Tagalangit? Sino pong gusto pumunta sa langit? Ngayon na? Huwag muna. Maaga pa. Pagka mamaya tanghali, ngayon na ba? Huwag na, tanghali na. Sa hapon, lalo na. Naku, hapon na wala ng biyahe. Papuntang langit. Huwag po muna ngayon. Samantalahin po muna natin na ang buhay po natin ay masaya. Nag-e-enjoy pa tayo sa buhay. Lamang nga lang, ang kagandahan dito, sa langit po, nandoon na ang Santa Gloria. Nandoon na ang kailangan natin lahat. Wala ka ng problemahin. Lamang nga lang, it is not easy for us para makapunta sa langit. Ang kaligtasan ay pinagtatrabahuan. You really have to work for our salvation. Pag hindi mo pinagtrabahuan ito, dito ka lang mananatili sa lupa. Walang langit. Kaya nga, kung gusto natin makapunta sa langit, number one, follow, sundin kung ano ang pinag-uutos ng Diyos. Number two,
Mahalin, ang pagsunod sa Diyos ay pagpapakita ng pagmamahal sa Kanya. And second, love your neighbor as you love yourself. Golden rule, huwag mong gawin ang bagay sa iba, ang bagay na ayaw mong gawin sa iyo. That is how you call people to love one another. Yan ang isang bunga ng tinatawag na pagmamahal. Yan ang isang bunga ng tinatawag na pagsunod. Tatandaan po natin, walang hinangad ang Panginoon kung hindi ang tao'y magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ganap at kasiya-siya. John 10:10. Yan ang nais ng Diyos na maabot na buhay ng bawat isa sa atin. Maging ganap at kasiya-siya ang buhay. Magiging ganap at magiging kasiya-siya kung kasama ang Diyos sa buhay mo. Pakikalapit ang iyong mga katabi. O kaya sabihin mo po sa iyong mga kasama sa iyong mga bahay, sa iyong mga tahanan, o kung ikaw man po ay nasa kanilang mga trabaho ninyo, pakisabi, kalapitin mo yung inyong katabi. Isama mo si Kristo sa buhay mo araw-araw. Yan. And then, isama mo ang Diyos sa buhay mo araw-araw at nang makita ang Panginoon sa buhay mo araw-araw. Nawa, si Jesus bilang mabuting pastol ay patuloy na magmalasakit, patuloy na magtiyaga, patuloy na magmahal sa ating pong lahat. Amen. Pakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Heso Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatuwang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. hingin natin sa Diyos na lumakas ang ating pananalig kay Kristo mabuting pastol at tanging pintuan ng kaligtasan. Ang ating sasambitin ay, Amang mapangalaga, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maalagaan nilang mabuti ang kawang ipinagkaloob sa kanila ng poong may kapal, at matulungan silang makapasok sa tanging pintuan ng kaligtasan si Kristong muling nabuhay. Manalangin tayo. Para sa lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng Eumenismo ay mapangalagaan sila ni Kristong mabuting pastol tungo sa tunay na pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang masapuso nila ang saloobin ni Jesus na mabuting pastol at nang madala sa buhay na ganap ang ating mga kababayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa ating mga kabataan, upang sa paghahanap nila ng nais ng Diyos para sa kanilang hinaharap, ay matuklasan nila sa pagsunod kay Kristo at sa paglilingkod sa kapwa, ang magbibigay sa kanila ng kaganapan at saya sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon.
para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito ng banal na Eucharistia, upang maging masunurin tayong mga tupa sa kawan ng Diyos at maakit ang ibang pumasok sa tanging pintuan ng kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming humirang kay Yesu Kristo bilang mabuting pastol at tanging pintuan ng kaligtasan. Isugo mo sa amin ang Espiritu Santo upang magbigtis kami sa pagkakaisa at pagtamasa ng buhay na ganap at kasiyasiya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Yesu Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat, itilang pag-aaral. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos ng mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niya. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y Ama pasalamatan. naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumupos sa aming lahat. Naghahain walang humpay ang anak mong minamahal upang ang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na namamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakol ko kay lagi bilang handog. Kaya kaysa na ang mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya ito, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Panginoon ko at Diyos ko. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Panginoon ko at Diyos ko. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay lumitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaisa ni Francisco, ang Papa ng Roma, Jose Baldo, ang Patriarka ng Brazil, Joseph na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin naman ang aming mga kapatid na nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagigdapatin kaming lahat, makasalo sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanyang lahat ng parangal at papuri ay iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin po natin ang Ama natin. Manangin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon po sa ikasisiya ng iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nawa pong sumainyo. At sumayo. Tayo po ay magbatian at maghangad ng kapayapaan sa bawat isa. Please be with you po. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, o kapalat tayong lahat na tinawag sa kanyang banal na tubig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po ang lahat. Panalangin para sa Nuestro Padre Jesus Nazareno. Katamis-tamisang Jesus Nazareno, Diyos at manunubos ko, na naglalakbay sa kalbaryong pasan-pasan mo ang krus na pagpapakuan sa iyo. Akong abang makasalanan na naging dahilan ng iyong di masayod na hirap, ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat na bilang maamong kordero ay buong hinahong tinanggap mo sa ibabaw ng iyong balikat, ang kahoy ng iyong kamatayan, upang doon mawakasan ang aking mga kasalanan at ng sandaigdigan. Patawarin mo ako, o butihing Jesus. Inaamin ko ang aking mga sala, at ako'y nananalig na dahil sa kabutihan mong walang kahulugan, ay hugasan mo ng iyong dugo. Iniibig kita ng higit sa lahat ng bagay. Ipinangangako na ako'y magiging matapat hanggang sa oras ng aking kamatayan. Patnubayan mo ako, Diyos ko, ng iyong biyaya, at ihatid mo ako sa landas ng iyong mga utos, diyan sa iyong langit na kaharian, Shanua. Horatio Emperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingi ng iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas sa mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit, upang ang kanilang pagkalinga ay malakipay ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin mo sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Heso Kristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, Ipanalangin mo San kami. Rafael Arcangel, Ipanalangin mo San kami. Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo San kami. Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. As we celebrate the Good Shepherd Sunday, today we also commemorate the 57th World Day of Prayer for Vocation. Panalangin po natin sa kabila ng ating pong pagdiriwang ng si Jesus bilang mabuting pastor, ipagdasal din po natin ng ating pong Lord of Harvest ay magpadala pa po ng mga holy laborers na magtatrabaho po sa vineyard ng ating Panginoon. Naway magpadala ang Panginoon ng mga anghel na mga kabataan, mga young professional na nagnanais po na maging kabahagi ng ganitong uri ng bokasyon. Ang pagpapari o pagiging relihiyoso, mga pagmamadre, nawa ay dumagdag pa o maragdagan pa ang mga banal sa ng Panginoon para mas marami pa po ang mabahaginan, ma-evangelize ng mabuting balita ng Panginoon. Dinadalangin ko rin po na patuloy na biyayaan
Pagpalain ng Panginoon, bigyan ng lakas ang katawan at espiritu ng lahat ng mga mabubuting pastol dito po sa ating mundong inatapakan. Ang mga namumuno sa ating simbahan, ang mga namumuno sa ating pamahalaan, ang mga namumuno sa mga sibikong mga grupo, pangrelihiyosong mga grupo at mga samahan, na nawa ang bawat isang mga pinuno ay bigyan ng katatagan, kalakasan ng Panginoon upang mapastol po ng mabuti ang kanilang mga kawan. Gayon din po, munti ko nang makalimutan ang special intention ni Police Master Sergeant Eric Latisa. Nawa Panginoon, huwag mo siyang papabayaan. Nawa ikaw na po ang bahala sa kanya. Pagpalayo mo siya sa kanyang mga kahilingan. At gayon din po ang lahat ng mga mabubuting hangarin ng bawat isa sa atin. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ikaw ang butihing pastol na nagtataguyod sa amin, kaya't kaming kawan mo ay iyong tangkilikin, pakundangan sa dugo ng anak mong dumanang upang kaming lahat ay iyong mailigtas. Marapatin mong kami makarating sa pastulan na inilaan mo sa amin ngayon at kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan ng Panginoon, mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, Alleluia. Palapakan natin ang ating Panginoong Poong Jesus Nazareno, ang mabuting pastol. Palapakan natin ang mahal na Inang Birheng Maria. Palapakan din natin si San Jose ng kanyang dakilang esposo. Palapakan po ninyo ang inyong mga sarili. Magandang umaga po sa ating lahat at pagpalain tayo ng Panginoon.